Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga ng usapin sa mundo ng social media. Talagang haharap nga sa kaso itong si Tambaloslos at Kuting ng Norte na patong-patong na kaso matapos mapatunayan ang pagnanakaw nila sa pundo para sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay hindi na papakawalan ng mambabatas at hindi na rin papakawalan ng mga judges na ito dahil nakahanda na at kompleto ang mga ebidensya laban sa kanila. Ang kinagandahan sa mga judges na ito ay magbabase nga sila sa mga ebidensya ng pinasa ng mga nagsampa ng kaso ng patong-patong kay Tambaloslos at kay Kuting ng Norte. Kaya dito na magkakaalaman kung sino nga ba talaga ang tunay na sinungaling. While mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung boses ko. For the first time yata, magbababa ako ng boses. For humanitarian reason. Nung nabasa ko to kasi mga palangga, sabi niya, there is something so devastating about the decision to gurgur the aso who had love her daw constantly. Wala naman tayong problema sa aso. Pero nung moment na yon, nung nabasa ko talaga, ang pumasok talaga, Clarita, sa akin, na parang, really? Feeling devastated ka, pero hindi ka naging feeling devastated nung tinanggap mo yung generous allowance galing kay Lisa. Kaya yun yung comment ko. Kaya sabi ko dito, mga kababayan, sabi ko kay Clarita, it was even more devastating when you connived with Lisa Tanas in exchange for a generous allowance. It was like euthanizing the future of the Filipino people. Mali ba ako doon? Can you correct me? Yun yung naramdaman ko that moment. Hindi ba mas masakit yung tumanggap ka ng generous allowance at nagurgo, it's like gurguring the kinabukasan ng bayan? Hindi ba mas masakit yun? Yun yung naramdaman ko. Tapos ang ginawa niya palangga, dinilit niya yung comment ko. Pero, na-screenshot ko na. Tapos 3 beses ako bumalik eh. So, nung pinost ko, kasi alam ko na nabuburahin niya eh. So, nung pinost ko, sabi ma-screenshot nga to kasi for sure buburahin to eh. Tapos siguro mga 1, 2, 3, 4, 5 seconds, bumalik ulit ako. Tapos may 8 likes na yung ito. May 8 likes na. Yan yung sagot ko pala. Meron na siyang 8 likes, tapos may comments si Phoenix. Ayan. So, ni-screenshot ko yan. So, tapos pinost ko na bongga-bongga hanggang sa, yun na nga, dumami na, nag-viral and everything. Totally wala na to sa comment niya. Okay? Ako, nagbablock ako ng mga trolls ni Lisa kasi yan yung mga gustong ipa-take down yung page kasi yung mga walang mukha. Pero ako kasi, Clarita, hindi naman ako trolls. May mukha ako. 'Di ba? Mayroon akong kredibilidad. Meron akong alindog. Hindi mo naman ako dapat binubura. 'Di ba, Ma'am Parvina? Binura talaga niya ng bonggang-bongga kasi in-explain ko lang kasi alam ko talagang yung sinasabi mong devastating yung decision mo na igurgurin yung aso for siguro dahil may sakit na yung aso. Kawawa naman talaga. Pero wala na pong sasakit. Wala nang sasakit sa puso ko, sa puso ng may puso, na tumanggap ka ng bribe or generous allowance para ipagkanulo ang kababayan mo. Tumanggap ka galing kay Lisa at ngayon na kay Romualdez ka. Diyan siya na kay Romualdez siya, nakikita mo lahat. I have to be honest, si Clarita gusto ko siya dati. Actually, meron pa ka nagsabi sa akin na gusto mo interviewin si Clarita. Sabi ko, hindi, wag na kasi parang I feel something. Sabi ko sa wag na, hayaan mo na siya, okay na lang yan. Noon yun nang bago kay Kuting, parang kasi galing-galingan. Pero, hindi porket matanda ka na, hindi ka na namin pakikialaman kasi parang for humanitarian reason. Kasi the fact na tumanggap ka, Clarita, ng ng kapangalan mo pa naman ang lola ko. 'Di ba? Doon galing ang pangalan ko eh. Kay Lola Clarita. Clarita ang pangalan ng lola ko. Kung nabubuhay ang lola ko ngayon, ilang taon na siya? 98. Tama ba? Ano ba ngayon? 2024? Hindi. Yeah. Basta, kung nabubuhay siya ngayon, 98 na siya siguro. Okay. Ngayon, mga palangga. Yeah, generous allowance is bribery, sabi ni Reggie Barroso.
Kasi hindi maatim ng puso namin na parang ang isang Clarita Carlos na nag-Machiavellian eklabouche. My God, sabi ko nga, kahit gaano ka kagaling sa academics, lahat ng Machiavellian mga terminologies, tama, perfect grammar, magaling ka sa writing, magaling sa kung anumang kadyutahan. At kapag ikaw ay nakipagsabwatan sa politiko, lalo na tumanggap ka ng generous allowance, lahat ng pinag-aralan mo, walang kwenta yun kasi ang labanan sa mundong ito, hindi kung gaano ka kagaling sa oratorical o sa grammar o sa declamation o gaano kataas ang grade mo. It's about your doings, your heart, kung ano yung ginawa mo, kung baga kukunin ka na lang ng lupa, dapat ipinakita mo sa mga kaapu-apuhan mo na may pension ka naman na hindi ka tatanggap ng generous allowance. Hindi ka tatanggap ng trabaho galing kay Romualdez na alam mo na hindi nga makabigkas yung mga tamang warning. Yung yun lang yung sa'kin. I don't know kung may panahon pa para sa'yo. Siguro kung aamin ka sa taong bayan na mag-speak up ka, kasi sabi ko, speak up, Lola, sabihin mo na binayaran ka ni Lisa Marcos at ni Romualdez para manahimik dahil dun sa issue ng smuggling. Ang punot doon dito kasi, Clarita, alam mo ang smuggler kung sino. May sulat ka, may mga screenshots and everything. You know? Kasi andyan naman ang mga ebidensya natin. Yun lang yung masakit sa akin na ang minsan yung mga taong tinitingala natin, akala natin magaling kasi nagsasalta ng mga words na hindi natin naririnig na common ng everyday life, you know? Machiavellian script eklabouche nila ni Bangag. Tapos tumanggap ng generous allowance or aka bribe. My God. Sa Wednesday, sabi niya, I am happy, supportahan niyo si Pangulong Duterte. Yun lang yun sa akin. Joel Contreras, magkamag-anak ba tayo? Michael Mass Smuggler, sabi ni Reggie. Yun. Doon nagsimula. Yun, isa yun sa unang expose ko na tinanggal si Clarita dahil nalaman ni Clarita as National Security Advisor, nalaman niya ang smuggling involvement ni Marcos Jr. at ni Lisa Nas. Clarita, yun ang pinakamasakit sa aming mga Pilipino na tinraidor mo kami. 'Di ba? Sa ngalan lang ng generous allowance. Ito nga may nag-post Masakit kasi talaga yung katotohanan So binura na lang niya yung post niya. At hindi ako nalulungkot sa kanya kasi siya tumanggap ng generous allowance Tapos yung mga Pilipino kawawa, alam mo 'yun? Tumanggap siya ng generous allowance, hindi niya iniisip yung mga taong nagugutom, hindi tuloy na. Yan dapat Wadcom, yan dapat ipatawag niyo si Clarita Carlos kasi alam niya na involved ang pamilya ni Bangag dito sa smuggling. So yan dapat ang pinatatawag nyo, hindi yung kung sino-sino mga pinapatawag nyo dyan, mga inayupa kayo dyan sa Huwadcom. Imagine niyo, professor yan, tumanggap ng generous allowance. Tapos sabi mo pa nga, Clarita, di ba, nang bago ka pinatawag dun sa cafe ba yun, nag-wish ka pa, sabi mo sana bigyan ka. Talagang winish mo yan na sana bigyan ka nga ng trabaho dun sa Congress at sana may budget. Sinabi mo yan. Hindi ko naman sasabihin yan pala, Clarita, kung hindi yun totoo. Nakakalungkot sabi ng mga palangga na yung katulad mo daw na nagtalitalinuhan, tumatanggap ng bribery or generous allowance. Wala kang lusot dito. Alam mo kung ako sa'yo, madam, mamadamin kita, magbaliktad ka na sa taong bayan. Siguro mapapatawad ka namin kung babaliktad ka sa taong bayan. Babaliktad ka sa magsasabi ka ng katotohanan at ibukelya mo itong Pagka mo sabi ng mga tao, Machiavellian pang nalalaman, sabi ni Hinoveva, generous allowance lang pala ang lagpak. Okay? Tapos sabi ni Crafty Cricket, and how does she knows that her dogs loves her? Diba? May ganun pa si Palangga. So, sana malakas pa ang puso ni Prof sa boljak ni Miss Maharlika, sabi ni Jessie. Wala ganun talaga. Masakit talaga yung katotohanan. Hanggat ang tao ay tumatanggap galing sa kaba ng bayan, kasama kayo lahat sa galit ko. Kasi kawawa yung mga Pilipino, imagine mo, ginagamit niyo yung talino niyo sa pagnanakaw o paging part ng tawag dito? Paging part ng kahirapan ng buhay. Alam niya yung smuggling business ng mga Marcos, pero hindi niya sinabi sa taong bayan.
So, naging kasabwat siya ngayon, tikom yung kanyang bibig because of that generous allowance. Kaya ngayon patuloy na namamayagpag sila, di ba? Hi, June Villanueva, bilib pa sana ako kay Clarita Carlos. Yeah, kasi your part, kasi alam mo na may smuggling business si Lisa at saka si Bangag, si Michael Matt, sila Araneta. Tapos, dahil binigyan ka ng suhol, I don't know, magkano ba suhol binigay sa'yo or generous allowance, ikaw na rin mismo na ang smuggling or yung pagsasabotay sa ekonomiya is part of our national security. Kasi we have to secure yung kapakanan ng ating bayan. Kaso yan, tapos binura mo pa yung ano ko doon. Anong ibig sabihin? Dapat sinagot mo ako kung mali ako. Kung trolls ako, pwede mo ako i-block? Kasi may face naman ako, may alindog ako eh. Sa akin lang, kukunin kita tayo, well, mas mauna ka if you talk about age. Kukunin ka na ng lupa, todo pa rin. Hindi star witness, sabi ni Ailey, dapat sa kanya ay star dancer. Star dancer daw dapat si Palangga, si Clarita. 75 na ba siya? Ano? See the difference, President Duterte? 75 lang ang grado, sabi ni si Clarita, scholar pa min din, sabi niya. No? Kaya alam mo, hindi ako bilib sa mga nagyayabang na they're scholar sila. Mas gusto ko pang isang tricycle driver o isang construction worker o isang obrero o isang tendera as long as hindi sila ganyan nagpapagamit o nagnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba? O kahit gwardiya. Kasi kahit mataas yung grade mo, di ba? Kung part ka ng ganyan, alam mo si Pangulo Duterte, 75 man lang ang grade niya. Pero nagsasabi talaga para sa taong bayan. Lami. Sabi ni Tanya, oo, favorite kong ginagawa yan, yung gatas. Yes, lami kayo. Matapang at matalino daw sila. Yan. Mas gustuin ko pa ang isang taong nagtitinda dyan o konduktor o gwardya o ordinaryong tao na lumalaban ng patas, naghahanap buhay ng patas o nagtitik-tik ng kalawang pero hindi nagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ito mga scholar na ito, my God. Sabi ni Lila, Star Margarine. Ay, never ako naging mahilig sa Star Margarine. Tsaka hindi ako mahilig sa butter. Yeah. Dito lahat ng mamamahaling butter, you know, nandito na. Pero yung mga masasarap nilalagay sa tinapay. Pero hindi ako mahilig dyan. Pag kumain ako ng tinapay, pear or peanut butter gusto ko. Smuggling business daw ayaw i-report. Mga mainstream media tanggalin ang franchise. Sabi ni Reggie Barroso. Sabi ni Sir Soros, scholar sa pagnanakaw. Bantay aso ang FB sa mga comments ko. I know. Tignan natin itong Facebook natin dito. Okay. Maunay giingon pa sa Bisaya nga si Clarita og wama tigulang wama ang anggo, sabi ni Facebook. Trison, sabi ni Balitang Hatad. Si Cindy Ishigaki, walang comment section sa live ni Madam. Hindi ko nga nakikita, nanonood lang sa akin, dalawa oh. Hindi ko alam bakit ganun. Nakikita ko sa screen. Yan. Sabi ni Facebook. So, Facebook user. So, ano ito Palangga? Kainan content. Oo, parang paminsan-minsan Palangga. Lagi naman ako galit eh, di ba? UPD Liman is where these wannabes came out, sabi ni DW Lingdayen. Giatay, tiguwang na, ayaw pa rin. Nahubaran si Manang Clarita, patay gutom din pala sa pera, sabi ni Cotton Finn. I-contempt nyo na si Duterte para matapos na ang nakawan sa Congress, sabi ni Marion Culo. Ano expect nyo? I-contempt si Pangulong Duterte? Ako in-expect ko talagang mumurahin sila lahat ni Pangulong Duterte. Yun ang sige, pag-usapan natin yung expectation, yung comment. Ang ina-expect ko, kung anong ginawa ni Pangulong Duterte, lalagpasan niya pa yon. Tapos, gagalitin ni Pangulong Duterte yung mga bobo. Okay? Yung mga bobo, gagalitin ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, ito yung gusto ko mangyari. Habang nagagalit sila at gusto nilang i-contempt, tuloy-tuloy si Pangulong Duterte, dadami ang tao sa Congress hanggang mapuno na ang mga tao sa buong Maynilaan. Hanggang sa, you know what I mean? Matapos na. Kaya pumunta kayo Palangga.
Sabi ni Nylon, di dumukbang. Oo nga, masarap. Pinapagalitan nga ako ng anak ko pag kinakain ko yung gatas ng ano niya, gatas ng anak niya. Ginagawa niyo rin ba yan? Parang bata. No? Yeah, masarap kasi nido na may gatas. It reminds my childhood. 'Di ba? Nuulam ko pa nga yan sa kanin nung bata ako eh. Nakaulam ba kayo kanin tsaka gatas? Ginagawa niyo yan? O, umamin kayo, ginagawa niyo rin yan. Yung gatas inuulam sa kanin, yung powder. Yan, ginagawa ko yan. Tapos lagyan mo konting sugar. Tapos pag wala kang ulam, pag wala kang gatas, asukal ang ulam mo. Ginagawa niyo yan ano? Kasi para tayo mga galing sa kahirapan. O, di ba? Ay. Sarap ng gatas. Sabi ni Tanya. Oh, masarap talaga siya. Kanin o ginamos, madam, lami. Ay, oo. Oh, di ba? Sabi ni Ma'am Melba, see, it reminds your childhood. Ginagawa ko yan. Yes, yung kape din, pero pag may gatas, talagang gatas at saka sugar, ang sarap nun. Siyempre, pag yun na lang ang makain mo, di ba? Pag wala ka ng ibang choice, yun ang pinakamasarap mong ulam, right? Mantika at toyo, madam. Ay, ginagawa ko rin yan. Mantika at toyo, sabi ni si MD. Kanin at kape, nako pare-pareho tayong pinagdaanan, puro kahirapan ng buhay. Buti na lang bonggang-bongga ng mga alindog natin. 'Di ba? Pero paminsan-minsan binabalik din natin 'yan. Kanin at tuyo. Ano kanin at kape? Gatas kalabaw at kanin. Oo nga. Swerte kayo may gatas kalabaw kayo, 'di ba? Kami wala kaming gatas kalabaw nung bata Kailangan mo pang bilhin 'yun Unless na lang gatasan mo yung kalabaw ng may kalabaw. Bigayin mo yung suso bells ng kalabaw ng may kalabaw. Pwede naman yon. Para may ulam ka. Asim at tubig, sabi ni Claire to. Balisongsong, yung gatas na rasyon. Yung USAID. Yeah. I remember that. Sige. Balisongsong, sino yung nagsabi? Yung USAID, yung sa simbahan, yung pag tinitimbang ka, pag malnourished ka, mas marami kang gatas. Naranasan ko rin yan. Si Akla, madam, sinong Akla? Maraming Akla akong kaibigan. Kami palaka at tinapang tamba. Sabi ni, si Crump Brothers. Inuulam niyo palaka. Borgor, sabi ni Palangga. Si Carlos, Carlos, ginatasan ang bayan. Hi, Rainier. How are you? Cream or milk? Yeah, yung binibigay ng USAID ng bata tayo. Di ba, pag malnourished ka, dapat 8 ganyan. Kasi naalala ko, tinitimbang ako yung, nung bata ka, tinitimbang ka doon yung parang duyan. Doon ako tinitimbang Kasi nung bata ako, 1 bulati lang, hindi po may perma sa akin. Kasi payat talaga ako nung bata ako. So, pag tinitimbang kami sa simbahan, binibigyan kami ng USAID yun palang galing yun sa Amerika. Wala na ngayon yan Kasi I believe may mga USAID pa rin yung galing sa pera namin. Dito, mga taxpayers money. Kaso lang, hindi na nakakarating sa inyo. Yung mga skim milk na yan o claim na yan na sinasabi ninyo, meron yan pa rin hanggang ngayon. Kaso lang, hindi na yan nakakarating sa iyo dahil sa politician pa lang, ninanakaw na nila yan. Tapos maaaring nire-repack nila at ibinibenta nila. Diba? Si Akla na niyayakap ni Tita Aida. Malapit na yun palaga. Pag niyakap ni Tita Aida, punta na ng impyerno yun. Sa Africa na siguro yung USAID. Pero minsan merong milk sa mom and pop. Talaga? Sa Green Hills? Meron. May binibenta sa Green Hills? USAID? Chacha Kival? Okay. If that's the case, mag-set ka nga ng picture sa akin palang yung binibenta sa Green Hills. Hindi yan for sale. Aid yan. Ayuda yan. So, kung may binibenta dyan sa Green Hills, yung powdered milk na yan, yung particular powdered milk na yan, galing yan dito, di ba? Hindi na binibigay sa inyo ng politiko. Yung rasyon na yan. Okay? Yung yellow corn dati, meron pa So, yung gatas na yan, galing yan dito, binibenta nila. Update sa kaso ni Tambaluslos Palangga, yung Okada. Mo, wala pa ako may bibigay ngayon, but sooner, mali mo, ma-interview tayong bonggang-bongga. Wala kang picture siya. Puntahan mo uli. Kasi kung USAID yan, bawal yan.
hindi pwede ibenta yung US aid. Bigay yan sa mga tao, like sa mga biktima ng kalamidad o sa mga malnourished na bata. Hindi yan pwedeng ibenta. Yan ang ginagawa ng mga tiwaling politiko eh. Noong unang panahon, wala namang ganyan na binibenta nila. Binibigay lahat din sa mga kabataan katulad natin, kaya natikman natin yan. Kahit Divisoria merong skim milk per kilo. May skim milk naman na available commercially. Pero kung yan ay US aid, baka tinatanggalan na lang nila ng ano yun palangga, ng box. Si James Kumar, ano na yung balita? Sabi ni Reggie Barroso, good question. Ayun na nga, hindi pa binubuksan ni Senator Bato. Mukhang hindi siya makaporma dyan. Hindi na nila itinuloy ni Jingay yung ang tawag dyan? Yung PIDEA leaks. So wala tayong maaasahan. Ano ba to? Wala talaga tayong maaasahan mga palangga. Nako, ano to? Sabi ni Rainier, sana makontempt nila si PRRD para matuloy na ang banta ni Captain Dado na uubusin ng FGF ang mga congressman. Ano yung FGF? Good morning. Ano yung FGF? Guerrilla? G is guerrilla. I don't know what is FGF means. Paki-comment. Sabi ni Hit sabay ngiwi. Yes, tama. Noong panahon ni Pinoy ay binibenta yung mga ayuda. Oo, binibenta nila yung ayuda. Kasi nga, demonyo lang sila mga palangga. Alam mo yun? Filipino Guerrilla Forces, yung FGF. Mga ilan ba yan? Pumunta na kayo sa kalsada, sir. Ma'am, pumunta na kayo. You know, you do it. You do it now. Supportan niyo yung Pangulong Duterte. Sa Wednesday, naku, hindi na naman ako matutulog yan. Aabangan ko na naman ng bonggang-bongga. 9:30 ng umaga. So wala na namang tulugan ito si Maharlika. So mag-aabang na naman tayo. So yung mga FGF or Filipino Guerrilla Forces, you join sa Wednesday. Okay? I hope po mawakasan nyo na yan, yung mga eksenang yan. Okay, pati nga palang gayan. Ano yan? Tignan mo. October 29. Okay, October 29. Baba natin. United States provides 84 million in aid. Logistics support for Tropical Storm Christine response. 84 million. Pero, yun na nga, wala naman nakarating sa inyo. At, you know what? Ito yung gusto ko sabihin buti naalala mo to, palangga. Yung sa mga buwaka ng ina na nagsasabi sa akin na manahimik ako dito, yung binibigay namin na US aid sa inyo, pera namin yan. Taxpayers money yan. Tapos gusto nyo akong patigilin, tapos binubulsa ni Bangag. Okay. No, dapat ilagay mo yung link sa kasi na-gita yung Link nga, link. Bigyan mo sa akin. Okay. Anyway. Sabi mo, Maharlika, tumigil ka na. May nabasa ako kanina. Tumigil na, wala kang pakialam dito sa Pilipinas. Anong kadyotahan yan? Wag yung tanggapin yung US aid. Taxpayers money yan. US taxpayers money yan. Kaya may karapatan kami, maliban sa mga remittance, may karapatan kaming magdakdak dito. Lalo na kung binubulsa ni Bangag yung pera namin. Si Sandro La Peña, yan, from Kentucky. Yan palang kasama yung pera natin dyan. Thank you so much. Anong manahimik tayo? Nasa labas ng Pilipinas ang pinakamaingay, sabi ni Cotton Finn. Ayun na nga palangga. Teka, ito, papakita ko to sa inyo, Pinapatahimik tayo dahil daw, wala naman daw tayong ambag sa Pilipinas. Jutang Genimes, yung, ano tawag dyan? Yun na nga, yung aid. Na, ngayon, pinadala namin dyan at yung mga EDCA sites na yan. Kami ang, di ba? Kami nagpapasweldo lahat dyan sa mga sundalo na yan, mga hitad. Kaya buwisit itong mga to, pinatatahimik tayo, Cotton Finn, hindi tayo tatahimik. Lalo natin buwisitin si Bangag hanggang sa na yan. Hanggang mawala na sa landas ng Pilipinas. Ayan 84 million. Tingnan natin to. Nakita nyo yan? Gaano karami yan? United States provides 84 million in aid. Ayan natakatanggap ba kayo ng ganyan? Andyan, pera ko yan nakalagay dyan, di ka babasahin natin. From the American people. Tingnan mo. Tingnan mo iliwagan natin.
Oh, bit ni Kuya, oh. From the American people, the United States government is providing 84 million o 1.5 million US dollars to support for the Philippine government response to Tropical Storm Christine. Oh, nakatanggap pa kayo? Wala. Oh, pera namin yan. Kaya hindi naman pera ng mga sundalo yan. Pera namin lahat yan. Oh, from US Embassy, oh, on October 27. Oh my God. Tapos hindi nyo binibigay. O ano, manahimik pa kami? Sige nga, sumagot kayo mga hindot kayo. Sumagot kayo mga hindot kayo. Mga malaway ka, mga linti ka mo namin pag sulog-sugod ng mga bilat ninyo, mga... Anyway, sabi ko mabait ako ngayon eh. Dahil nagmukbang ako eh. Sige na nga. Yeah, kung hindi mo nabanggit yung USAID na yan, di malalaman ng taong bayan. Repack na ni Ambag. Yes! Kaya ang mga, even like kayo, yung mga OFW o yung mga immigrants, pag nasa Europa kayo, ilan ang binigay na aid ng EU? 6 million euro dollars. So may pakialam kami sa inyo. Ilan binigay namin? Basahin nyo yung pangalan ng box. From the American people. Ibig sabihin may ambag kami. Kaya hindi kami pwedeng manahimik. Ang dapat manahimik, yung bangag dapat 7 feet below the ground na yan. Diba? Sa lahat ng kanilang kahayupan. Tapos ang binagawa pa nila, hindi naman nakakatanggap kayo dyan ng isang box na USAID. Tinatanggal nila sa box, tapos nililipat sa plastic, nire-repack. Intended yan for individual package yan eh. That is individual package. Tapos pagdating dyan, waray-warayin nila kasi tatanggalin nila yung spam, tatanggalin nila yung corned beef, tatanggalin nila kung ano pa yung maganda dyan, binubulsa ng mga hayop. Kaya, di ba? Talagang hindi ako mananahimik. Mga buwisit kayo, hindi ako mananahimik. Dahil double jeopardy ang nangyayari. Pera namin dito, tapos yung mga kaibigan, pamilya natin dyan, apektado. Tapos gusto pa tayong pauwiin ng mga bangag dito, tapos yung mga tanga dyan na, Diyos ko, GMA, bago nga kayo kumuha-kuha ng mga sinasabi niyong expert. Alam mo yung tangang in-interview dyan na nakaraan, na maghanda na raw, parang kabahan na raw yung mga green card holder at saka yung mga, even mga US citizen. Kasi parang babawiin yung kanilang ang ating mga status or citizenship at basta Pilipino pauwiin. Anong kabobohan meron to mga to? GMA, bago kayo kumuha ng mga in-interview ninyo, di ba? Pwede ba screen nyo muna kung tanga o tanga lang talaga o bangag din? Sabi ni Trollbuster, binenta ni Kong Joel Chua yung USAID. Yan, dapat yan imbestigahan. Yung mga USAID na binibenta ng mga buwaka ng genimis na politicians na yan. Mga crooks. Sabi ni Procop Z, pera mo madam na kay Lisa. Ayun na nga, kaya galit na galit ako. Pera namin yan. Pera nyo. Hindi lang akin. Kayo din sa Pilipinas. Pera natin lahat yan. Kaya dapat talaga tayong magtipon-tipon sa Wednesday. Sabi ni Teresita Factora, tama ka. Sabi niya, pansin mo madam, walang pangalan yung ng politiko. Exactly. Walang pangalan niya. Sitignan ulit natin for the heck. Nakita nyo? May pangalan ba yan ni Congressman Eklabosh? Kung titignan nyo yan, ayan tinututo ko yan, pabaliktad lang yung box. From the American people.